Nagsisimula ang episode sa ibabaw ng Snowfield, Nevada, kung saan nagliliparan ang mga helicopter na nagbabantay sa kalangitan habang tahimik na pinapanood ng isang dalagang babae ang balita sa kanyang cellphone sa isang gasolinahan. Ayon sa mga ulat, ang malaking pagsabog sa timog na disyerto ay isa lamang umanong aksidente na kinasangkutan ng isang gas company, bagamat patuloy pa rin ang investigasyon sa tunay na sanhi nito. Dahil dito, isinara ng mga awtoridad ang lahat ng ruta at airspace patungo sa disyerto. Sa loob naman ng isang gumagalaw na sasakyan sa ibang bahagi ng lungsod, kalmadong nagsalita ang isang lalaking nakaupo sa likuran. Para sa kanya, ang pagsabog na iyon ay isang senyales, ang tunay na simula ng mga pangyayari. Ipinahayag niyang ang susunod na 7 araw ay magiging napakaaliw, hanggang sa punto na maaari raw itong makasuka ang mga tao, malinaw na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng Holy Grail War. Maya-maya, pumasok ang babae mula sa gasolinahan sa Snowfield Drugstore. Tinanong niya ang clerk tungkol sa mga murang motel, at agad nitong napansin na siya ay bagong solta sa lugar. Nang banggitin niyang galing siya sa Japan, biglang naging interesado ang clerk at ikinuwento na minsan nang nakapunta roon ang kanyang ama. Gayunpaman, nanatiling malamig at wala sa sarili ang babae, halos hindi tumutugon sa usapan. Nang mapansin ng clerk ang kakaibang marka sa kanyang kamay at magkomento tungkol dito, mahina niyang sinabi na hindi iyon tattoo. Bigla, isang matinis na boses ang umalingawngaw sa loob ng kanyang isipan, tinatawag siya sa kanyang pangalan, Ayaka Soho, at inuutusang lumahok sa Holy Grail War. Napaatras siya sa sakit, ngunit walang kamalay-malay ang clerk, na patuloy lamang na nagrereklamo tungkol sa mga helicopter na nakakaabala raw sa negosyo. Lumabas si Ayaka ng tindahan, at sa mismong sandaling iyon, natukoy ng lalaking nasa sasakyan ang marka sa kanyang kamay gamit ang isang high-tech na aparato, kinilala ito bilang isang bagay na kahawig ng isang command seal. Mula sa loob ng Coleman Special Correction Center, minamasdan ni Director Paul Diaz Jolan si Ayaka sa pamamagitan ng surveillance. Bagamat hindi pa kilala ang kanyang pagkakakilanlan, napansin ni Paul Diaz na kung isa man siyang mage, hindi nito tinatago ang kanyang magical energy, na maaaring isang uri ng provocation. Gayunpaman, nagdududa siyang may kamalayan pa si Ayaka na siya ay minamanmanan, kaya itinuring niya ito bilang isang maliit na alalahanin lamang. Sumunod ang isang ulat tungkol sa mga kakaibang marka na tila mga sumpa na lumilitaw sa mga familiars na natagpo ang sugatan sa buong Comeo State, na pinaghihinalaan ni Paul Diaz na may kaugnayan sa Grail War. Kinumpirma niya na may 4 ng kilalang masters sa ngayon, kabilang si Orlando Reeve, ang hepe ng pulisya ng Snowfield. Kasama rin sa mga kalahok sina Flat S. Cardos, Tine Chelk, at isang misteryosong Chimera na kilala bilang Silver Wolf. Samantala, si Jester Karcher, isa pang posibleng master, ay maaaring matagumpay na nakapag-summon ng isang servant, ngunit ang mga kalansay na natagpuan sa kanyang workshop ay nag-iwan ng pagdududa sa kanyang kapalaran. Tungkol naman sa mag-asawang Kuruoka, itinuring na hindi kapanipaniwala ang sinasabing pagtanggi nilang lumahok, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang pinagmulan. Dahil sa napakaraming irregularidad, inutusan ni Paul Diaz na irehistro si Ayaka bilang isang Level 2 observation target. Plano rin niyang magbahagi ng impormasyon kina Orlando, Flat, at sa Silver Wolf, batid niyang hindi magiging madali ang pagtakip o pagtatago ng isang Holy Grail War sa lupa ng Amerika. Sa Clock Tower sa London, pinag-usapan ni Lord Elmelloy II, Waver Velvet, at Lord Langal ang walang kapantay na Grail War na nagaganap sa Estados Unidos. Nag-aalab sa galit si Langal laban kay Paul Diaz, na minsang niloko siya sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kanyang apprentice. Ipinaliwanag ni Elmelloy na ang pagiging lantad ng digmaan ay nagpapahiwatig ng magkakasalungat na paksayon, ang ilan ay nais ng lihim, habang ang iba naman ay naghahangad ng malawakang pagbubunyag. Posibleng itinuturing ng Estados Unidos ang mismong Grail War bilang isang eksperimento, marahil upang pag-aralan o muling likhain ang sistema nito. Nang mabanggit ni Langal ang kawalan ng isang Saber-class servant, napagtanto ni Elmelloy kung gaano talaga kaabnormal ang digmaang ito at kinatakutan niyang may mga kalahok na tinitingnan lamang ito bilang isang libangan. Sa ibang lugar, isang masayahing batang babae, Francesca Prilotti, ang nanunood sa mga nagaganap habang kumakain ng popcorn, tinatrato ang kaguluhan na parabang isang pelikula lamang. Pagbalik sa drugstore, nag-iwan si Ayaka ng nakakatawang dami ng pera,
casual na ipinaliwanag na wala rin naman siyang paggagamitan nito. Habang siya'y naglalakad sa mga lansangan, bigla siyang dinukot ng isang lalaking nakatago, na matagal na pala siyang hinahanap. Samantala, nakikipag-usap si Foldies sa telepono sa kanyang servant na si Castor Prelotti. Ibinunyag ng kanilang usapan ang nakakakilabot na katalinuhan at malawak na kaalaman ni Castor tungkol sa buong digmaan, kabilang na ang mga personalidad tulad nina Orlando, Francesca, at ang mag-asawang Kuruoka. Ipinahiwatig ni Castor na maaaring minamanmanan ang kanilang tawag, na ikinabagabag ni Foldies. Nang bantaan siya gamit ang isang command seal, pabirong iminungkahi ni Castor na mas epektibo raw ang masarap na pagkain para manatili siyang masunurin. Muli namang pinahirapan si Ayaka ng misteryosong boses ng isang babae, na hinihila ang kanyang kamalayan papasok sa isang madilim at psychedelic na bangungot. Binalaan siya ng boses na kung tatakbo siya, kakainin ng sumpa ang kanyang buhay. Nagising si Ayaka na nakagapos ng mga kadena sa isang hindi kilalang lugar. Kinutya siya ng kanyang dumukot, sinabing ang marka sa kanyang kamay ay hindi isang command seal at inakusahan siyang isang bigong magus na minamanipula lamang ng isang Ainsburn homunculus. Mariing iginiit ni Ayaka na hindi siya isang mage. Ibinunyag ng lalaki ang kanyang plano, subukin kung susunod ba ang servant na kanyang isusuman, ang Saber, sa isang utos na patayin ang isang walang kalaban-labang babae. Habang nagsisimula ang summon ng ritual, tinanggap na ni Ayaka ang kanyang malagim na kapalaran, hanggang sa biglang lumitaw ang isang misteryosong babae at pinatay ang summoner gamit ang isang napakalaki at sobrenatural na braso. Natunaw ang mga gapos ni Ayaka kasabay ng pagsabog ng napakalakas na agos ng magical energy. Mula sa malayo, nanunood si Francesca at tumatawa sa tuwa. Nagmaterialisa si Saber, si King Arthur Pendragon, at agad na naramdaman ang pagiging abnormal ng sitwasyon. Nakipagsagupaan siya sa misteryosong babae sa isang nakakabighaning palitan ng bilis at lakas, hinugot ang Excalibur at pinakawalan ng isang mapaminsalang pagsabog na sumire sa kisame ng opera theater. Bagamat nakatakas ang babae, humarap si Arthur kay Ayaka at tinanong kung siya ba ang kanyang master. Galit na itinanggi iyon ni Ayaka at tinanggihan ang kagustuhan ng mga taong nais siyang kontrolin. Mabilis na dumating ang mga helicopter ng pulisya at inaresto si Saber dahil sa paglabag at pagsira ng ari-arian. Agad namang iniulat ng mga news outlet ang insidente bilang isa na namang aksidente, ngunit tuluyang gumuho ang lahat nang mismong si Arthur ang humarap sa publiko upang humingi ng paumanhin. Ipinahayag ang kanyang hiya sa pagsira ng isang banal na lugar ng sining at nangakong babayaran ang pinsalang nagawa sa lipunan. Isinuko na ni Foldies ang anumang pagtatangkang magtakip sa nangyari, hinalang may kinalaman si Francesca sa lahat ng ito. Samantala, patuloy ang walang tigil na halakhak ni Francesca, idineklara niyang ito ang unang Grail War na kanyang nakita kung saan isang servant ang naaresto. Sa huli, lumipat ang tagpo sa Las Vegas, kung saan tinanggap ni Hansa Cervantes, isang executor ng Holy Church, ang kanyang misyon. Bagamat inatasan lamang siyang maging isang tagamasid at hindi isang tagapagpatupad ng batas, nananatiling matalim ang kanyang mga reflex. Sa kanyang pag-alis, tinawag niya ang kanyang mga kaalyado, ang quartet, na nagsisilbing hudyat na ang Holy Grail War ng Snowfield ay tunay na nagsisimula pa lamang.